Okay, so this session is about Spring Boot. It's a framework, Spring Boot. So topic, what is Spring Boot and what can we use Spring Boot for? Then we'll have some points on Spring Initializer and Spring Boot starters. Then the demo. We will do the 5 applications that can be done in Spring Boot. Okay, so Spring Boot makes it easy to create standalone production-grade Spring-based applications that you can just run. So, ang output nito, isang jar file na executable na pwede mo siyang i-run. It's an opinionated framework developed by Pivotal team. So, unlike yung traditional Spring application, yung Spring Boot application, minimal lang yung configuration na kailangan mo. So, it's made possible by auto configuration and yung mga starter dependencies na rin. Pwede kang mag-embed ng Tomcat, Jetty, or any app server like Undertow. Meron pang iba. So, kung traditional WAR file naman yung kailangan mo, pwede rin siya instead of a jar file. So, yung WAR file na yon is executable din and pwede mong i-deploy o i-drop lang sa mga application servers like Tomcat or WebLogic. And it's also said that this has no code generation and no requirement for XML configuration. So, kung before yung mga configuration natin pagka gumagawa tayo ng web apps is kailangan ng mga XML, una na dyan yung web XML. So, kung saan ko configure mo yung servlet na gagamitin mo, saka yung mga context loader o yung listener. So, dito sa Spring Boot, automatic na yan. So, what can we Spring Boot for? Spring Boot can be used to create console applications, yung iraran mo lang sa command line. Wala na siyang UI or GUI. And also, pwede rin siya sa web applications. Ito yung kadalasan, yung mga web apps, Java web apps. And also for web services. Ito naman yung, for example, soap and dress. So, ito yung mga back-end ng mga siguro UI na gawa sa React o mobile apps. Pwede siyang back-end mo yung Spring. So, una, ang setup nito, i-download mo lang yung zip archive ng buong project. Kasama na dun yung mga dependencies niya. Meron silang site na Spring Initializer na makikita sa start.spring.io. Check natin. Yan, ito. So, dito, pwede kang mamili kung Maven o Gradle and yung language na supported niya, hindi lang Java. Yung mga kung anong version ng Spring Boot. Then yung mga details dito sa na kailangan sa POM. Tapos, yung mga dependencies niya, pwede ka na mamili dito. So, ang kagandahan doon, kung before, i-test mo pa yung dependency mo kung yung version ba na to ay compatible dito, meron na siyang group of dependencies, yun nga yung starter, na tested na nila yung mga version na compatible. Okay. So, example nun, itong Lombok DevTools, Spring Data JPA, Spring Web, saka Timeleap para dun sa web application, and also Spring Data REST. So,
try to create a quick start application. Yung default lang na walang dependency. So, Maven, dahil Maven naman ang gamit natin, so Maven na lang tayo. And Java. And ang gagamitin ko is yung, hindi yung latest kasi hindi ko pa siya nagamit. Ito muna. Hindi ko pa alam kung anong meron dun sa latest version. So, dito yung artifact name, for example, hello world. Then, ito na. Magda-download na siya ng zip file na pwede mong i-import sa Eclipse or STS. And dito sa STS, version 4 yung gamit ko. Pwede tayong mag-import ng in-extract natin. So, Maven project yon. Ayan. So, check natin kung ano yung mga dependency na kasama niya. So, dito sa POM XML, nandito yung details ng project. So, ang Spring Boot app ay laging ang parent niya is ito. Starter parent. Ayun lang. Isa lang dependency. So, ito, pwede mo na siyang i-run. Naka-auto-configured na yung Spring application context nito. Meron siyang main class. Dito yung starting point niya. So, itong Spring application.run, ito na yung mag-auto-configure ng mga application context. Then, dito sa Spring Boot application na annotation, nandito yung auto-configuration, nandito rin yung component scanning. So, siya na mismo yung mag-scan kung anong mga components annotated by at component, at service, o controller. Then, yung configuration file niya, dito sa application properties. Sa ngayon, wala pa siyang laman. Meron din siyang kasamang test, pero blanco din. So ito, parang template application to, pero working na to. Pwede mo na siyang i-run. Dito sa STS, meron tayong boot dashboard. So nandito lahat yung mga Spring Boot apps project mo. Ito yung sa ating, pwede natin siyang i-run. Ayan, tapos na. So, wala pa siyang ginagawa kundi i-configure yung Spring Application Context. So, ano naman yung mga laman ng Spring Application Context? So, pwede natin tingnan. Itong application run na to, nag-return siya ng application context. Copy ko lang yung code. Hindi masyadong. So, check natin. So, ang ginagawa lang nito, kinukuha niya lahat ng Spring Managed na bin dito sa application context. Then, naka-for loop yun. Then, ito-print. So, see, run. Yan. So, ito na yung mga, sa blank application, Spring Boot, ito yung mga feeds na naka-auto-configure. Hindi ko alam yung iba dito, pero
Meron siya para sa GMX, auto wiring. We don't need to know. Ayan. Kasi si Spring na yung nagmamanage nito. Kung kailangan natin, i-request lang natin siya using at auto-wired annotation. Okay. So, next one, paano naman kung meron kang gustong ibang gawin o i-execute muna? So, meron tinatawag na command line runner. It runs a method after the application context is loaded, but before the execution of the main method is complete. So, i-execute ni Spring Boot lahat ng command line runner bago pa maging finish yung itong main method na to. So, paano gumawa nun? So, yung main class, pwede siyang mag-implement ng command line runner interface or create a bean method that returns an implementation of command line runner. So, try natin itong isa muna. Dito na lang din. So, implement natin yung So, nag-implement ka ng class, kailangan mo override yung method. Yan. So, si command line runner, meron siyang run method na nagre-return ng void. And meron ka ring access sa argument. Actually, itong args na to, yun din yung pwede mo ring makita yung application argument. Ito. So, i-check natin kung paano ba yung kung kailan siya magra-run. So, una, mag-ano tayo ng logger. Copy ko lang Yan. Logger para sa class na to. Pagkatapos niya, done. Then dito, isa sa command line runner, pwede siyang mag-run ng kahit anong command o pwede kang mag-connect sa database o mag-parse ng XML file, ganun. So, papakita lang natin na magra-run muna tong main, then ilalag niya tong starting up. Then, bago matapos tong main na to, i-run niya tong command line runner. Okay, let's run it. Sa boot dashboard. Ito. So, muna starting up. Then, nag-run siya inside the command line runner. Then, ito yung output ng main. Then, yung done. Okay. So, saan mo naman magagamit yung command line runner? So, isa sa uses nito,
pagka-start mo ng application, magse-setup ka ng mga test data o mag-insert ka ng mga data sa database. So, gawa tayo ng isang application ulit na gano'n. So, balik tayo dito sa starter. So, kung ang application is database bank, ang kailangan ng Wala nang video call. para sa DBBC, pang library pang connected. Kailangan din natin ng JDBC Yung driver, link sa Traders Lounge. MySQL. And Traders also, Net. gagamitin ko na rin yung Lombok library na ito hindi ka nagagawa ng mga getters and setters, hindi mo na siya itatype o i-generate. Meron ka lang annotation, siya na mag-generate. Okay, then generate. Track ulit natin. Then import. Import me event project. Okay. Check natin ulit yung POM. Na-close ko. So, sa POM XML natin, ganun pa rin siya, pero may nadagdag na dependencies. So, wala na yung Spring Boot starter na POM. Katulad nito. Wala na to. Napalitan na siya ng yung mga tinype natin kanina. Spring Data, JPA, MySQL, Lombok, saka yung mga pang unit test. Okay, so ito, pag niran mo to, pwede na rin to. So, niran mo siya. Wala pa. Hindi pa siya mag-start kasi hindi niya alam kung saang database siya ko-connect. Bakit niya kailangan connect sa database? Kasi meron kang dinagdag na dependency na Spring Data JPA saka MySQL connector. So pag nakita ni Spring Boot na nandun sa class path itong mga dependency na to, i-auto-configure na yung data source. So, meron ako ditong configuration nun for MySQL. Ilalagay mo yung config nun sa application properties. Yan. So, ano-ano yung mga to? Itong dalawang login na to, para lang makita mo yung SQL na ina-execute ni Spring Boot. Ito naman, ito palang tatlo. Yan. Tapos ito, kung ano yung value na nakabind sa, kung familiar kayo sa JDBC, meron dong parameters. So, yung question mark, kung ano yung nakabind doon, pwede niyang i-display dito. Then, ito naman dalawa, ginagamit ko sa auto-initialization ng data. So, kung may changes sa table mo, i-update niya yung table mo. Then, ito, sa MySQL specific, driver, yung URL niya, saka yung username and password. So, pag meron ka na nito, meron ka ng
database para sa data source mo, pwede mo na siyang i-run ulit. Yan. So, anong error? Connection refused. Okay. So, hindi pala naglaran yung MySQL ko. Naglaran ko lang. Okay. Let's try again. So, kung mapapansin nyo, mas marami na siyang lag. Kung ano yung current na ginagawa niya, for example, ito. Meron tayong connection pool. And yung JPA is, implementation is Hibernate. Yan. So, in-initialize niya yung Entity Manager Factory na yun yung nagmamanage ng connection ng data source. And dahil wala naman siyang gagawin, ayun ang ginawa. Kinlose na niya, then nag-shutdown niya. Okay, so paano natin itong gagawin? Ang gagawin natin ay so we will use string data JPA to set up initial data. So for example, meron tayong entity na nakamap sa isang table, tawagin natin siyang application users o app users. So gagawin mo yun sa Java para hindi ka na mag-execute ng create table sa database. So si JPA na yung gagawa nun. Ang gagawin mo lang isang audio. Okay. So, paano yun? So, i-annotate mo lang siya ng @entity. So, pagka ginawa mo to, ibig sabihin to, nakamap to sa isang table na ang pangalan ay app user. So, gamitin natin si Lombok. Itong @data, simple lang. Siya yung nag-generate ng mga getters and setters. Kung mapapansin nyo, wala pa lang field. Yan natin. Private, yung ID. Yan. So, itong field na to, meron na tong getter and setter gawa ni Lombok dahil sa annotation na to. @data. Yan. Get ID, set ID. Meron na rin siyang implementation ng equal, saka ng hash code and toString, saka yung args constructor. Kung kailangan mo naman ng constructor para sa mga fields niya, pwede kang maglagay using annotations din. Kaya pag ginawa mo yan, mawawala na yung default constructor mo na yung walang parameters. So, yung all args mo, yun na lang ang constructor. So, halimbawa, ito ay ano na name, username, password, email. Ayan. So, updated na yung constructor mo dito.
para sa mga additional fields. So kung gusto mong maglagay ng isa pang default constructor, yung walang argument, annotations lang din from Lombok. So ayan. So pag ganito, meron na tayong entity na magmamap sa isang table. So check muna natin yung database. Show tables. Drop muna natin. Ayan. So, empty yung tables ng database natin. Pag niran natin to, dapat ma-create na niya yung app user table na merong ganitong columns. Kulang pa pala. Ayan. So, sa at entity, kailangan mo ng primary key. Yun yung kailangan ng ID annotation. Saka, kung gusto mo auto-generated, auto-increment, mga ganun. Kailangan mo rin ng generated value. Tapos yung ano niya ay generation type. So, pag niran natin to, yan. Kung mapapansin nyo, nag-create siya ng table, app user. So, app underscore user. So, base yan dun sa class. Tapos, check natin yung columns. Shutdown na yung concept. Show table. Yan. So, yung ID, dahil long, tapos primary key, saka auto-increment. And yung ibang string, nullable siya, tapos hindi naman siya primary key, tapos wala naman siyang default values. Wala pa siyang laman. Okay, so we can use command line runner to set up the initial data. So gawa tayo dito ng command line runner. Gamitin ko naman yung isang way, yung @bin na method na nagre-return ng command line runner. Okay, kailangan pala ng repository. Okay. Kung mapapansin, wala tong lag, pero si Lombok, meron din siyang annotation para magkaroon ka ng isang logger. Itong SLF. So, pag meron ka ng annotation na to, meron ka ng logger for this class. So, itong entity natin, kailangan nito ng repository. Kasi ginagamit yun sa pag-create, read, update, and delete. So, gawa tayo nun. Yung repository ni Spring Data JPA is just an interface. Pwede tayo mag-add ng crude repository.
Okay. So, itong crude repository na 'to, kailangan niya ng, entity, yung app user, saka yung primary ID o primary key na type, which is long. Since, object lang ang puwede rito, yung long wrapper yung gagamitin natin. Pero sa entity, ang gamit natin is yung primitive. Okay, gano'n lang. So, ito meron na 'tong yung implementation nito si Spring Boot na rin yung gagawa. So, meron na dong, find by ID, save, makita natin dito. Ito na siya. This will be, since annotated siya ng admin, tas may kailangan siya ng app user repository, i-o-auto inject ni Spring yung object na 'to. Si Spring na yung magma-manage. So, ayan, repository, meron siyang save na save. Yan. Save entity. Kapag save, tapos meron din siyang mga pang-select, itong find by ID. Yan. Then, pwedeng find all. Kaya itong mga method na to, nasa interface lang siya ng, teka, yan. So, yung implementation nito, kung ano man yung ginagawa niya, at si Spring Boot na yung magagawa ng proxy. Okay. Comment ko muna yan. So, pwede natin i-run. Ayun. So, in-execute niya yung command line runner. Nag-insert siya ng data. Then, nag-select find by ID siya. Ito. Yung parameter na long, ito, ay, ayan, yung value. Dito mapupunta sa question order. Then, nag-return siya ng app user na may ID na 1. Then, find all. Ni-return niya lahat ng user na in-insert. So, check natin dito. Yun, nandun na siya. So, ngayon, paano naman ang meron lang dito sa crude repository ay find by ID sa find all. Paano kung gusto mo mag-find by name o find by any sa column na to? So, pwede kang mag-create ng method dito. Then, si Spring Boot na rin yung gagawa ng implementation. So, find by name, kung magre-return ka ng list ng app user, find by name. Find name. So, ayan. So, bakit ganito yung pangalan ng method niya? Pag ganito yung method name mo, si Spring Data na yung gagawa ng implementation base dito sa method name. So, pag nagsisimula siya sa find by, yan. So, yun yung select as delete. Tapos, where name equals, ito yung field name o yung column name. Tapos, ito yung value. Okay.
Find by name. Okay. Then, let's run again. So, bali madodoble yung data kasi meron na tayong initial data. Yun. So, ito na yung find by name and given yung string o yung name. Ipabind niya dun sa ito. Where AppUser.name equals itong value. Okay, any question? Bago tayo pumunta sa next demo. Okay, let's continue. So, pwede rin to sa web application and for the template engine yung ginagamit sa UI, gagamit tayo ng time loop. So, let's add these dependencies para sa bagong project. And another way na pag-create ng Spring Boot project bukod dito sa Spring Initializer is dito sa STS. Pwede kang Spring Starter project. Yan. Fill up mo rin yung same field yun sa Spring Initializer, yung next. And dito, pwede mo i-select yung mga dependencies na kailangan mo. This is web application. Kailangan natin ng Spring Web ng time list. Tapos meron tayong si-select na Spring Boot Web Tools. Then since database back ulit ito, kailangan natin ng Dombo, MySQL driver sa Spring Data GPU. Then next. Ito ay kung mag-integrate ka sa Spring Initializer, meron silang REST service na tatawagin mo lang to, mag-generate na siya ng project. So, hindi natin need to sa demo. Finish. Okay. So, anong meron tayo? Yan. Yung mga dependencies natin. So, ganun din, ang gagawin natin is mag-display tayo sa web page ng list of users na may link sa individual user details. So, para gawin yon, kailangan natin ng entity saka yung repository kanina. So, copy na lang natin. And ganun din. Repository, merong found by name. Ito yung main class. Then ito ay fully functioning web application. Then copy natin yung application property. Yan. Let's run it. Oops.
So, dito naman meron siyang bago, yung DevTools na in-add natin. Meron siyang live reload server. For example, meron kayong changes sa code nyo o sa timebit sa UI, i-auto reload na niya yung server para makuha yung changes mo. Then, kung mapapansin nyo, meron din siyang Tomcat dahil yun sa Spring Boot Starter Web. So, automatic niyang i-add si Tomcat. Tapos, started on port 8080 default context path. So, let's try that. Yan. Wala pa lang siyang page na i-display kaya meron tayong white label error page. So, ang ano ng timebit is HTML yung gagawin mo. Dito mo siya ilalagay sa template. Gawa tayo ng file. Teka, copy na lang natin. Meron na tayong file, kaya lang, si Spring Boot, kailangan niya ng controller para mag tumanggap ng request sa isang context path. So, gawa tayo nun. So, ito ay isang class lang din na i-annotate mo ng app controller. Then, inside this class, mag-define ka ng URL mapping. Ang annotation dun ay get mapping. For example, /users. Itong /users, pag nilagay mo to sa browser, i-execute niya itong method na to. So, method na magre-return ng string. Kailangan mo ng model para paglagyan ng mga dynamic data. Ano yung dynamic data na yun? For example, yung list ng users. Para mangyari yun, kailangan natin ng repository na pang-query sa database. Okay. And then, para ma-auto-wire to, kailangan mo ng constructor na may parameters nito. Okay. So, si Spring na yung magsusupply nito ng app user repository. Pag-create ng controller na to. Yan. So, pag supply niya, i-assign mo lang siya sa repo. Yan. So, available na yung app user repository para magamit nyo dito. Okay. So, i-query natin yung database para sa lahat ng users. Ang i-return niya ay iterable
user repo ay command na find all. What's the third type? Iterable. Okay. So, itong result na to, ilalagay mo siya sa model attribute na tinatawag na magiging available sa UI, sa TimeLeaf. So, add attribute. Pangalanan natin siya ng users, users. Then, ang value niya is yung ni-return. Then, mag-return tayo ng string. Ito yung pangalan ng page, which is ito, users list. Ganun lang. So, pag-request natin ng /users, pupunta siya dito. I-display niya to. So, ito ay TimeLeaf template. So, yung users na yon ay available sa dito. Pwede mo siyang i-query. Kung empty yung ni-return ng controller, then i-display mo yung mga sa table yung mga details ng user o yung mga list ng user. So dito iloloop mo siya. Isa sa attribute ng TimeLeaf is each. And so for each user, display mo yung ID, name, and another link sa loob ng TV. Yung link na yon pupunta siya sa /users/ yung user ID. So, let's see. Comment muna natin ito. Yun. So, kung ano yung kinuweri niya, i-display niya. Paano naman kung walang laman? So, meron tags dito. If user's list is empty, ito naman yung i-display niya. Okay? So, check natin to. Yung details, halimbawa. Wala pa. Kasi hindi pa natin dinidefine yung ganitong mapping, URL mapping. So i-define natin siya sa controller. Okay. Mapping. Itong one na to, dynamic to. So, hindi natin siya pwedeng sabing /1. Pwede tayong gumawa ng tinatawag na path variable na between curly braces, curly bracket. Ito. So, yung path variable na yon, annotation ang gagamitin natin at path variable, then match yun sa ID ng app user entity, which is long. Then, kailangan ulit natin na model para sa UI. Yan. So, ito ay magre-return ng string na pangalan ng HTML file na magko-contain ng user details. So, copy ulit ako. So, paano natin siyang gagawin?
Since meron tayong given na ID, pwede tayong gumamit ng find by ID para makita yung user nyo. So, repo.find by ID. Yung ID na to, kaya lang ito ay magre-return ng optional of user. So, sa Java 8, meron tayong tinatawag na optional. Ibig sabihin lang doon, pwede siyang mag-return ng user o wala siyang makita. So, magre-return siya ng empty optional. Organize import. Then, para makuha mo mismo yung user object, kailangan mong i-get. Pero this method will throw no such element exception. So, para ka lang din nagkaroon ng null pointer exception, which is yun nga yung iniiwasan ng optional. So, ang gagamitin natin ay or else get. So, ibig sabihin lang nito, kung walang laman kung wala siyang makitang user, magre-return siya ng blank na user. Yan. Then, lagay natin ulit sa model as user. Then, dito sa time list, ang nandito lang ay link back to the users list. Tapos, ito, display ng username. Then, table, yung mga details lang niya. Okay, so, check natin. F5, yun. Yan. So, paano naman kung gusto mong lagyan ng search? Search mo yung user by name. So, pwede tayong maglagay itong search box. So, meron tayong input text kung saan pwede ka mag-type ng keywords. Ang name niya is name. Then, meron tayong button na pang-submit. So, saan niya isa-submit? So, dito sa URL mapping na to, na i-create pa lang natin. Yan. So, ang importante dito is yung name attribute ng input. Kasi yun yung pinapasa ni browser sa Tomcat sa server natin. Save natin yan. And sa controller, gawa tayo ng mapping na yan. Users. So, ito ay public method na mag-return ng string, which is yung pangalan ng page. Search. So, dito naman, dahil hindi siya path variable, para makuha natin yung value na to, ang tawag dito ay request parameter. So, meron tayong annotation na at request param. Tapos yung string na yung model. Organize import. So, nire-return ito ang string. Ito pa rin si first list.
So, ang gagawin niya, gagamitin niya yung repository find by name para makuha yung list of users. Ang return type ng find by name is list ng app user. Find by name. So, anong name yun? Yung pinasa natin, which is yung request parameter. Then, lagay natin sa model yung users. Pangalan na users pa din kasi yung nandun sa time list, ang value ay users ni result. Okay, so kung mapapansin nyo, nagla-live reload siya dito. So, hindi niya na kailangan i-start stop yung Tomcat. Siya na yung bahalang mag-restart o mag-reload kung ano yung kailangan para ma-pick up niya yung changes na to. Okay. Refresh. Meron tayong search by name. Search name. Yun, 4. PJ. Users found. So, yun, pagka yung users list mo na ni-return dito sa controller, ito, pagka ito empty, ang gagawin ni users list ay i-check niya dito kung yung list na yun ay empty. Pag yes, pag true, ito i-display niya. Okay. And mapapansin nyo rin, since this is a get request, yung request parameter ay nandito sa URL. Yan. So, let's add user. So, pwede tayong mag-add ng user gamit din yung form, then papasa sa controller using post method. Okay. So, una, mag-display muna tayo ng form. Copy ko ulit ito. So, ano naman ito? 3. Yan. So, meron lang tayong form na magpapasa sa class users. Pero ang method niya ay post. Then, ito yung label. Tapos, kung may error, wala pa siya. May error. And, ito lang yung mga fields ng user, app user entity natin. Okay. Oops, lagay tayo ng add user na link dito sa page na yun. So, ito ay pupunta sa ito sa users add. Yan. So, wala pa siyang controller para doon. Punta tayo sa controller, mag-define tayo ng ganong mapping. Get mapping muna to display the form. Form.
return natin yung users add.html. So, anong meron doon? Kailangan natin magpasa ng blank app user sa model. Para yun yung sasalo ng mga values nung bawat field na i-enter ng user. So, model.add user. Pwede na ito pala. Okay. Users add. Okay, ng form. Yun. Pag submit nito, wala pang sasalo, so nag-error pa. Pero isasubmit natin siya dito sa users, tapos ang method natin is post. So since wala pa tayong post mapping, ito yung error message na ma-receive natin. Request method post is not supported. So let's create a method at post mapping users. Ganun ulit. After saving, organize import. So ito, ang sasaluhin ito para ma-capture niya yung in-enter ng user. Kailangan mo ng yung app user na audio. Tapos annotated by model, attribute, tapos yung pangalan. Yan. Then, kailangan ba natin ng model? Hindi na. So, anong gagawin natin? Yung in-enter ng user dito sa form ay mapupunta sa dito. Tapos yung mapping niya, yung name, email, username, password, mapupunta sa value ng bawat field na to. Pwede na natin siyang save using repo.save. Ganun lang. Sir. Then after saving, magre-redirect tayo sa list of users na nandito, which is ito. So to do that, ang i-return natin na string ay merong prefix na redirect, tapos yung slash users. Refresh. Try lang natin. Yun. Dito na. Huli. Siguro maganda kung meron tayong message dito na magsasabi na user is added. So to do that, kailangan natin ng tinatawag na flash attribute. So para lang siyang model, pero gumagana siya dito sa may mga redirect. So add tayo. Redirect attribute.
And this should be final. Kasi pagka hindi final, hindi siya naka-carry over sa pag-redirect niya. Final. So pagka-save, para lang ano din, model, redirect at add, pero slash attribute na yun. Hindi natin success. Tapos, yung message natin, check natin yung list kasi kinomentin ka na. So ito, i-check ni TimeList kung yung success ba ay not equal to null. Kasi may laman na message. Pagka meron, i-display lang niya. Pagka wala, in a case na nagpunta tayo sa flash users directly, hindi galing sa pag-add, so walang laman to. So pag galing lang sa pag-add, saka lang ito magkaka-content. Okay? Let's add user again. Ayun. User is added successfully. Kasama siya. Dito, pagbalik mo dito, dapat wala na yung message niyo. Okay. Success message, validation of user. So, check natin dito. Paano kung mag-enter tayo ng walang laman? Oh, saan? Wala. Parang may mali. So, to remedy that, kailangan natin lagyan ng validation si entity. Kasi user, entity. Ayan. So, ang ini-enter ni user ay itong apat na fields na to. So, kailangan lang natin maglagay ng validation na not blank. Pero itong not blank na to ay nasa ibang starter. Copy lang natin sa apat. Para everything is required. Then, pwede tayong mag-add ng starter sa home directly. Yan. Or, dito sa right-click menu. Spring add starters. Ang tawag doon ay validation. Yan. Ano validation? Next. Okay. So, in-add lang niya to as dependency. So, it will resolve this error. Yan. JavaX validation constraint. Not blank. So, ibig sabihin lang nito, dapat itong object na to ay not blank. Yung not blank means it must not be null and must contain at least one non-white space character. Yan. So, white space character yung empty string, yung space, tab, saka yung iba pa. So, dapat hindi yun lang yung laman yan. Dapat merong ibang string value.
So, pag may validation na tayo dito, kailangan nating i-annotate si controller ng @valid. So, this annotation, siya na yung magpe-perform ng validation dito sa object na to. Kung nagko-conform ba siya dito sa dito. So, pag vinalidate niya, siyempre, kung may error, dapat i-display natin. So, mag-create naman tayo ng errors object. Yan. Ang importante dito is, yung errors na to dapat kasunod nito sa method parameters, kasunod nung binavalidate niya. Pag nandito yan sa dulo, hindi siya gagana. So, paano natin? I-check natin, after validation, pupunta na siya dito sa loob ng method. I-check natin yung errors kung may laman. Errors that has errors. So, anong gagawin natin? Ibabalik lang niya kung saan yung page na yun. So, ano ba yun? Hindi yung users add form. Then, i-display niya dun yung error. So, sa users add form, ito na yun, yung pag-display ng message kung merong error yung isang field. Yan. So, let's try. Submit. Gumana. Ayan. Check ko lang yung ko. Is it valid or validated? Sorry, validated. Valid pa rin nilagay ko. So, yung valid ay Java X validation. Yung validated naman ay sa Spring. Pareho siyang ginagamit sa mag-validate ng isang object based on these annotations naman. Validation annotation. Okay. Okay. Kaya. Validated. Pwede natin siyang i-debug. Kailangan pag sa debug. Debug mode ito. So, pag sa debug mode, pwede tayong mag-put ng breakpoint dito para pag-request. Pag-send ng request. Yun, breakpoint. Makikita natin yung value na sinend yung user. Ito. So, tama. Blank. Tapos yung errors. Kung meron. Meron naman. So, dapat mag-true ito. Oh, true. Yun. O kailangan restart. Pag nag-add ka ng starters, kailangan mo palang i-restart. So, yan. Must not be blank. So, ito, pwede mo i-customize yung message na to. Kung gusto mo, maglalagay ka lang dito sa after na not blank. For example, message name required.
Ayun, name is required. Okay, so konti na lang. Validation of user. So ayun, meron na tayong application. Reset natin yung database. Okay. Get request. So no users found. Add user. Submit lang. Dapat validation. Okay. Search, try natin. Yun. Search tayo, wala palang link papalit ng users. Kailangan pang details. Okay, so that's it for web application. Yung last, sandali lang to, is pwede kang gumawa ng REST service na konti lang yung babaguhin mo. So, ito, gawin na rin natin tong REST service by adding Spring Data REST. Adding status. Get repositories. So, add siya. Sorry. Oh, ito. Add niya to. So, anong ginagawa nito? So, pag meron kang ganito sa dependency mo, itong repository, i-annotate mo lang siya ng uh, resource. Tapos, yung path niya, kung saan mo siya i-access. So, source. Then, yung pangalan ng collection niya, same na lang din. Resource. Yan. Kapag in-annotate mo siya ng ganyan, magkakaroon ka na dito sa URL mapping niya ganon, pero ang i-return niya ay natin lang. Mag-add tayo, kailangan natin yan. Try again.
Yun. Okay. So, ano to? REST service yan, nagre-return ng JSON. Pero, compatible na to doon sa tinatawag na HTOS o Hypermedia as the something na gano'n. So, hypermedia na siya. So, pwede na siyang ma-discover. For example, ito. Profile. So, pwedeng magamit to sa mga React application. Tapos, meron siyang REST client. So, dito lang siya pupunta. Tapos, makikita na niya. Pwede na niyang basahin yung mga itong mga to. Ang JSON na to. So, dun sa ginawa natin, updaters, kung mapapansin nyo, nagre-return siya ng, ito yung collection resource rel na define natin. Nagre-return siya ng array ng user entity. Yan. So, meron tayong dalawa. And para ma-access mo yung isa naman, nandito na rin yung URL niya dito sa self. So, babasahin mo lang tong JSON na to, tapos hanapin mo tong self. Makikita mo na yung URL. So, app user /1 lang pala. /1. Yung 1 na to, ito yung ID. So, kung mapapansin nyo, hindi na siya naka-display dito kasi nandito na siya. Yan. Pero, meron tayong configuration na pwedeng gawin para ma-display pa rin yung ID dito. Yan. And that's it for my presentation. Any questions? Okay. Wala. Ayos yun. So, that's all, and thank you everyone for attending. I hope na meron kayong kahit konting natutunan sa Spring Boot. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Carlos.